Hello everyone, my name is Mommy Vanna, a wife, a mom of three, and a host, plus businesswoman too. We've all heard it takes a village, but nobody told us where to find the map. This is your map. Kaya naman samahan niyo ako to discover the beautiful, the messy, the exciting life nating mga moms. Sino-sino ba ito? Siyempre, di tayo din yun. Ikaw, ako, lahat tayo mga mommies. For all the mommies. This is Moms for Moms. Only on A Studios. Sisimulan natin with some trending topics ngayon about motherhood and womanhood. First off, we have dual income, no kids. Pag-usapan natin eh. Actually, masaya maging parent eh, diba? And for all you know, moms and dads nowadays are really planning ahead, no? Taking their time somehow. Pero may mga iba. Actually, I met this friend of mine, no? Na sabi niya, ayaw niya daw talaga magkaanak. Okay lang kanyang fur baby. Don't get me wrong. Okay lang talaga yon. And you know what? When hearing her, it was new to me. Kasi syempre, growing up, isipin mo imagine mo, perfect family portrait. May mommy, may daddy, may unang anak, may pangalawa, may pangatlo, padamihan pa yan before, diba? Umaabot pa yan sa 10, 8, and everything. I can remember my lola. Sabi niya talaga, fulfillment ang pag-aanak taon-taon. Honestly, come to think of it, ang ganda nga naman talaga. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? And thinking about it, okay lang kung ayaw mo magkaanak. Baka meron kang mas magandang role dito sa mundong to, di ba? Baka iniisip mo lang na pressure pero hindi. Maybe God is just saving you for another service that you can give to other people. Who knows, di ba? Whatever your choice is, because of different circumstances, di ba? Come to think of it, blessing ang lahat. It's such a blessing. Don't get me wrong it's such a blessing for me na yung ibang tao, hindi sila nag-aanak because they're serving a great purpose in humanity. Diba? You'll never know. Isipin mo lang, no, ang ganda na meron kang anak, pero ang ganda rin na parang wala kang anak. Diba? Kasi magagawa mo pa rin. You will be a better you. Who knows, diba? And okay lang. Either you choose having kids or you choose having fur babies or wala at all. Gusto mo lang talaga maging successful in life and gusto mo maka-inspire ng ibang tao. O diba? Perfect. Iba yun. Okay, second topic naman natin, having kids at almost 40. Okay lang ba? May pressure pa ba yan nowadays? Oh my God. Kasi ako, hindi talaga ako makaka-relate. Noon kasi, around 24 to 26 yan, kailangan. Yun yung age range nung panahon before. Well, ngayon yata, noon 24, 26, diba? Ganyan. Yan yung mga age before. Balikan natin. Ngayon, parang nagiging, parang 28, 29 na diba? So, hindi ko alam pero sa iba parang 35 to 40. Nowadays, ilang couple ang pwedeng magpakasal nang walang problema. Money-wise, walang problema sa family. Everything was so perfect. Designed perfectly. But one thing is for sure, confused siya. Kasi magpo-40 na siya in 2 years time, I think. Tapos natatakot siya, baka daw makunat na yung mattress niya. Baka hindi na siya magkaanak. Baka mahirapan daw siya. And I'm like, come on! Yung tita ko nga 42 na, nagkaanak pa. Everything was normal. Walang CS. Alam mo, sabi ko sa kanya, tita, paano mo minanifest? Or paano mo minindset yung sarili mo na 42, mailalabas mo yun ng normal? Kasi yung second daughter ko, by the way, just to let you know, na emergency CS ako noon. Well, case by case kasi talaga siya. So, getting back to my tita, ang sabi lang talaga niya, wala akong pera, kailangan ko ilabas to in a normal way. So, alam mo yun, naging kinwento ko to, napahappy natin ng bride. And you know what? I'm blessed to have that kind of moment with the bride na
nadala natin siya sa magandang positive thoughts, di ba? Na, ano ka ba? Everything is planned. Planned ni God yan na ngayon ka ikakasal. Planned ni God yan na nandito na yung mommy mo from, kasi OFW yung mommy niya, nakaka-retire lang. So, I mean, everything falls into place. So, alam mo kung ano lang ba talaga ang problema? Worry. Ang mindset lang talaga natin. So, kung ang tanong mo, 35 to 40, okay lang din ba? Hello? Oo, no? Huwag ka nga OA dyan. Kung ngayon lang ibinigay ni Lord yung perfect guy for you. The one. O, diba? The one and the only. O, huwag ka mag-emote. Kaya kung tita ka dyan, naku, tigilan mo na yung kakatanong sa mga... Eto isa pa. Meron akong eto, I'm sure makaka-relate kayong lahat. Meron akong friend na who came up to me na sabi niya, alam mo, naiirita talaga sa mga reunion na yan. Sabi ko, uy, bakit? Kasi iniisip ko lang, parang post na post siya sa mga reunion namin, ng mga magbabarkada, pero sa family niya hindi. Sabi ko, teka lang, kasi ako wala naman ako masyadong ganyan. Ako, ang priority ko talaga at mindset ko, family. Naku, hindi daw niya ma-post lahat. Bakit? Naiirita siya sa mga tita. O, sa mga titas out there, dahan-dahan naman po tayo, no? Sa mga pagja-judge na, bakit wala ka pang anak? Yung tita mo, bubukas pala ng pinto, no? Asan ang potluck mo? O, diba? Ito ba, naluto na ba yung lasagna? Masarap ba to? O, diba? Okay pa kung ganun eh. Titas, dahan-dahan tayo. Bakit wala ka pang anak? Ako na ganyan ako dati. Alam mo yan. Shoutout pa kita. Hindi, joke lang. Honestly, di ba? Ba't di ka pa kasal? Teka lang muna. Kasi nga pinaprepare pa ako para sa the one eh. Diba? So we have to respect moms. I mean, other moms. Or kung hindi pa siya mommies, diba? Kung kailan sila ready magkaanak, kung kailan sila ready ikasal. I mean, family should be supporting each other, right? So, huwag tayong maging toxic side na talagang every reunion na nga lang tayo. Aminin nyo, magkikita-kita tayo kapag Pasko. Yung mga simple celebrations na antagal, yung once in a year, annual lang tayo nagkikita-kita. Or, sad to say, kapag may nawawala, diba? Sa family natin. So isipin mo yun, parang kung gagawin mo pang horrible experience para sa isang pamangkin mo, ay naku, I'll be the coolest tita ever. For sure. Ikaw ba? Pag naging tita ka, or baka tita ka na, paano nga ba? Paano ka sa mga pamangkin mo? I wanna know. Uy, comment down below Para naman cool. We share everything here. Okay, ngayon naman, keeping up with TikTok. From aesthetic baon to restocking videos. Pag-usapan natin yan. Ay nako, guys, kayo ba? Nakaka-relate ba kayo na talagang pressure pag nakikita mo yung aesthetic vibes na etong mommy na to, ang ganda nung yung lunchbox niya or yung bento box niya, tapos perfect na perfect yung kanyang everything online everything they're posting, everything they're sharing online. Nape-pressure din ba kayo? Well, actually, I respect kung medyo nape-pressure kayo, pero parang hindi naman kailangan Bakit? We all have our great days, diba? Yung mga nakikita mo online, kailangan ganito, kailangan ganyan, naku, wag naman sana na napautang ka pa para lang maka-keep up, para lang ma-feel good, lumabas ang ganitong cellphone, kailangan mo ba talaga? 'Di ba? Ako honestly, big help sa akin si husband. Si husband ko kasi, very technical siyang tao. As an IT, 'di ba? Hindi mo naman talaga mabibilang yung mga times na he goes back and forth just for something. Sabi ko, bakit ba tayo balik ng balik? Huy! Hindi pa mahal yung gas nun, huwag kayo mag-alala. So, medyo mura pa. So, babalikan, meron siyang nagugustuhan. Tapos, parang hindi niya muna bibilin, pinag-iisipan niya mabuti. And there are lots of times na iisipin niya talaga ng sobra-sobrang tagal. And I'm like, hindi ako ganun. Kasi ako, I buy what I need. Okay? I normally don't buy what I want. And as a mom of 3, I know you get me na kapag hindi ko kailangan sa trabaho ko, hindi ko talaga bibilin. Ay nako, tigilan mo ako. Pero, andyan ako for
if it's a good investment, especially sa phone, 'di ba? Camera, buhay ko 'yan, 'di ba? Kailangan ganito. Pero honestly, hindi ako sumusunod sa trend. Bakit? If this gadget is serving me or this item is serving me with the purpose, okay ako dun. Hanggat nagagamit ko siya, maganda siya, nagbibigay siya ng magandang output sa akin, 'di ba? Okay ako, 'di ba? That's the thing that's most important. And yung mga non-negotiable sa akin, yung mga bagay na talagang nagagamit ko sa trabaho ko. Hindi yung parang for the beauty lang. Don't get me wrong, artsy-craftsy din ako. Gusto ko talaga na, oh my God, kailangan may flowers ako, kailangan ganito. Na-visualize mo. I mean, creativity mo yan eh. Pero, yung pagiging resourceful, dun ako mas nagdodrawn kaysa sa sasabay ako sa mga, ay, nakita ko yung flower niya, kailangan sunflower. Hindi, may sampagita kami dun sa may mas maganda. Ay, hindi, meron akong fake tulips dun sa ganyan, okay na yun. Maganda rin siya sa visualization ko. Diba? I mean, I don't know, do you feel any pressure? Bakit mo kailangan ma-pressure? Kailangan mo mainggit? Kailangan mong ipilit? Diba? Na hindi kailangan talaga parehas kami. Meron ako share sa inyo. Yung thought ko sa inggit kasi, I try to drive positive thoughts eh. I mean, pag may negative thing, sinuswitch ko siya or finiflip ko siya into positive. Sample, grabe, meron akong isang businesswoman na nakita, talagang wow, ibang klase na siya. Like, yung level of success niya, talagang wow na. Alam mo, yun yung ginagawa kong inspiration. Alam mo yung pagkukwento ko sa asawa mo. Kasi, ewan ko sa inyo, best friend nyo din ba yung asawa niyo? Kasi ako, ganon. And syempre, di ba, pupunta pa ba ako sa best friend ko eh, ang mahal na lang gas ngayon. At pag tinawagan mo naman, baka busy siya, di ba? So, sa asawa ko sinasabi ko, nakakaingit siya, no? Tapos titingin lang siya sa akin. Kasi pag naiingit ako, like pag random, may nakita kang magandang babae sa mall, hindi ko tatarayan yun. Hindi ko i-head to foot na ganyan. Alam mo gagawin ko? Hi, ganda mo. Gaganyan ako talaga. I don't know, napapangirl ako. Kaya pag may nakakita sa akin sa mall, parang hindi nila sure kung ako yun, pero pag nagsalita ako, sample na sa grocery ako, OMG, Mami Vanna, ikaw yan, narinig kita. Huh? Hindi pa siya sure kung ako yun. Pero yung boses ko, narinig niya. So, nakaka-happy yun. And ganon ako mainggit. Ganon, yun yung inggit na napakaganda, I think. Kasi, malamang, diba? Na-inspire ka eh. Sabi niya, okay. So, ako mag-work hard ako. Soon, I will be there. Soon, I will have my own success. Soon. Sana ganun tayo mga moms. I mean, kaya ako naging Mommy Vanna in the content creation side is because, you know my mantra, guys. And if you don't know, let me share it with you. I am spreading light and love. It's been years already. My God, na-remind ako kanina, no, ng good friend ko, na 6 years na pala siya. As we speak. 6 years ago, I went there online, creating and being there, learning kung ano yung pwede ko ma-share sa inyo. And I'm so grateful na nabibigyan ako ng boses. Kasi isa lang naman ang gusto ko, wag mamatay yung mic na meron si Mommy Vanna. And the mic that I have is to spread light and love, share my great experiences to you. Nadapa man ako, negative man yan, I'm pretty sure may makukuha kayo. And you will feel blessed. Diba? Nakaka-bless na malaman na, talaga? Napagdaanan niya, you don't look like a single mom before. Diba? Yung mga things na ganon, ang cool lang talaga that you get inspired when you see me online. For this topic, nako, eto trending to. I'm sure nakita niyo tong lahat, 'di ba? Moms dressing up for graduation. Bakit? Bawal ba? Pag-usapan natin 'yan. Ay nako, bakit ba hindi, 'di ba? Bakit ba hindi pa pwedeng umaura ang moms? Guys, alam niyo ako, ang take ko diyan, natutuwa ako that moms take it on different levels. Alam mo yun? Alam mo, hindi ko alam kung
don't get me wrong, hindi ako natatawa just because para pagtawanan. Natutuwa yung puso ko dahil inaalagaan nila yung sarili nila. I'm not sure bakit sila nababash or bakit sila nabibigyan ng negative comments if they are just projecting a proud mom. Diba? I mean, proud ka, nakita mo. Bakit? Diba? Proud ka eh. Napagtapos mo eh. Kung gusto mo mag-gown ka. By all means. With the crown, why not? I mean, pwede. Hindi ko gets talaga kung bakit hindi nila nakikita yung beauty in it. I don't know. Once I met a a gorgeous lady. Hindi ko na i-mention yung name, no? Medyo controversial siya. Pero, grabe yung beauty niya talaga. As in, like, she dressed up and sabi niya, kaya siya nagde-dress up from time to time para makita ng ibang kababaihan na hindi mali na maging ganun ka kahit everyday. Hindi mali na alagaan mo yung sarili mo. Hindi mali na ipakita mo yung tunay mong ganda. Hindi mali na magbihis ka. Hindi dapat huminto yung pagkababae mo dahil nagkaanak ka, dahil inisip mo lang na, losyang na ako, okay na to, dito na lang ako, okay na to. Yung last year, pwede ko nang isuot this year, mommy, hindi. Be inspired. Kailangan mo lang talaga kasi maramdaman that you are beautiful. You are such a beautiful creation of God. Kailangan maniwala ka. Kailangan nandito sa puso mo. Kasi, kapag wala sa puso mo, wala sa isip mo, hindi mo pwedeng turuan yung isip mo pag wala sa puso mo. That should be aligned. And, mapoproject lang yun na makikita mo sa mirror. Promise, pag yun, mommy, nakita mo na maganda ka, dun mo makikita, dun mo mapag-iisipan na, oh my God! Ang ganda ko nga pala talaga! Diba? You just have to believe. Dapat ikaw ay makakakita ng tunay na ganda mo. And promise, sobrang meaningful sa akin to na sinashare ko to sa inyo. Ito yung mga things na nagpabago ng buhay ko. You know, looking back, yung photos ko before, mas sexy ako pero mas dry ako. Looking dry, looking whatever, hiyang-hiya sa sarili. Ngayon lang, eto lang, nung tinanggap ko yun sa sarili ko, nung nakita ko yun, pinaniwalaan ko, binuksan ko yung puso ko at isip ko, everything fall into place. Everything, it's how you see yourself first, tapos niraradiate mo na yun, tapos yun na yung nakita ng lahat. Parang, what? Ako lang pala yung key to start the engine. Partner with us here at Moms for Moms. Send us an email at hello@astudios.asia. So again, Mommy Vanna here. Light and love to you all. And always remember, you are beautiful, Mom. A Studios. Stories curated for you. Like, share, and subscribe.